Alright? Okay, kasama pa rin natin si Sir June Castillo at nandito pa rin tayo sa Felorosa Mini Kono. Ito po yung business na in-establish ni Sir noong nag-decide siya na manirahan dito sa Pilipinas galing sa Canada. Okay. Sir, nalibot na natin yung mga farms mo. Nakita natin itong Mini Kono, yung operations. Kumusta, sir? Kumusta yung iyong venture? So far, happy po ako. Happy kayo? Maganda naman yung result ng mga ginagawa ko. Hindi ka nakakaramdam ng pagod kasi masaya ka sa ginagawa mo. So, hindi mo ba namimiss ang Canada, sir? Hindi na eh. Pinapabalik na ako ng misis ko. Sabi ko, dito muna ako. Actually, kinancel ko na yung unang booking ko eh. Sabi ko, sige, book mo na lang ako ng iba. Eh, since wala siyang insurance, kaya kakancel na lang. Papabook na lang ng iba. Panibago na lang. Ngayon, hindi na binubok. Kung kailan na lang daw mag-decide daw uuwi. Saka na lang siya magbubook. Kasi ayaw niya na nang gumastos ng mga babaliwala na naman. Okay, bakit sir I understand no, na hindi ka naman talaga maninirahan ng dito na talaga, no? Parang balik-balik, Pilipinas, Canada. Ano ba yung reason bakit mas natatagalan ka magstay kaysa sa bumalik? Kasi gusto ko pang i-kumpleto yung mga kakulangan dito. Tinitignan ko pa yung mga dapat i-improve para maging maganda yung service ko sa mga customer. Yan ang nakikita ko. Kaya katulad nung, yun nga, yung kulang yung supply ng power dito sa kuya po. Hindi ko magamit yung dalawang machine ng sabay. So, bumili ako ng generator. So, nung nag-decide ka na bumili ng lupa, okay, kagaya rin ng kwento mo, hindi ka dito taga kuya po talaga, no? Naghanap ka lang ng mabibilan ng lupa at nagkataon na ito ang nahanap mo dito sa kuya po at binili mo. Opo. At nag-start ka mag-develop, no? Nung binili mo to, sir, ano ba ang vision mo nung nag-decide ka na bibili talaga ng property? Nung una, farming, na-encourage nga po ako sa mga vlog nyo. So dahil doon sa Canada, lagi akong nanonood ng mga vlog nyo. Sabi ko, what if mag-farming din ako? Sabi ko, meron naman ipon. So bumili kami ng lupa para meron kami mapaglabangan oras na umuwi kami sa Pilipinas. So ganun kong nakuha itong mga to. So parang in preparation ito kung sakaling mag-for good kayo. Opo. Yun yung naisip ko. Kaya sabi ko, maganda, may pera naman sa farming kasi yung mga binablog nyo nga, di ba? Nakaka-encourage talaga. Kaya doon ako na-encourage nung kakapanood ko sa inyo ng mga vlog nyo. Sabi ko, kahit hindi ako farmer, sabi ko, marami naman ako natututunan dito eh. So, available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. maganda rin ang farming. Kung meron kang pinagtatawanan eh. Okay. Start tayo sa harapan, Sir June. So, name po ng mama ni Mrs. Feli. Tapos mama ko naman yung Rosa. Okay. Sabi ko Bonifacio Rice Mill. Para pangalan talaga ng lugar. Sabi niya hindi, pangalan ni mama. Since wala siya nung last year. So kaya gusto niya na alala niya yung mama niya. Ayan. So andito tayo sa Felorosa Mini Kono. Kono. At ibig sabihin nun, rice mill. Tama, sir, no? Na maliit po. Na maliit na rice mill. Dito po yan sa Kuya po Nueva Ecija. Siyempre kasama natin si Sir June Castillo na taga Canada na nag-venture ng farming. Yan, sir. Dahil po sa ano ng agribusiness house work. Kanonood po ng YouTube ni Direk. kahit wala po akong alam sa farming, kahit anong
Noon, mahirap lang po kami. Wala kaming ano sa bukid eh. Oo. Nakikisali lang yung pulot-pulot ng palay. Ganun-ganun lang. Oo, tapos para may saing. Mm-hmm. Tsaka yung nakikipastol ng kalabaw. Ayan. Pero all in all po, wala akong alam sa farming po. Si Sir Jun, matagal na nag-OFW sa Saudi hanggang lumipat ng Canada. Sir, all in all, ilang years kang wala sa Pilipinas? Yearly naman po umuwi po ako. Yearly umuwi ka? Kahit nung nasa Saudi ako, yearly umuwi ako. Pero ilang taon ang inubos mo? Inubos ko, 17 years ako ng Middle East eh. 17 years. 17 plus magsi-16 na ako sa Canada. 16 years sa Canada. At this year lang po ba ginawa itong farm? Ilang taon na? Ito po, inimpisahan to last year, January. Last year, January. Ayan. So nakikita niyo po dito, ito sir yung sinasabi ko, hanggang doon sa dulo na yan, sa yan? Yung nakabakod. Yung nakabakod? May hangganan siya, may kawayan. Yan. Hanggang doon. Maluwang pala. Mahaba, makitid na mahaba. Pero may dalawang frontage ka. Oo. So nadaanan siya ng national road, ng provincial road. Kaya provincial road to going to Talugtog town. Oo. Papunta naman doon, Gimba. Pwede rin ditong Gimba po eh. Ay, may daan din papuntang Gimba dito. Pati dito. Papuntang Quiapo. Quiapo. Gimba. Oo. Di ba galing kayo nung Quiapo tapos kumanan kayo? Diretso naman kayo dito Rosales, dito naman Dito Gimba. naman Rosales, Balungaw, yan, dito doon sa amin. Ayan. Ano naman sabi nila, sir, ba't mo naman binakuran yun? Normally, ang rice field hindi naman nagbabakod. So, binakuran ko siya kasi may plano kong tamnan siya ng mga fruit-bearing trees. Kakainin ng mga nakasugang baka at saka yung mga kambing. Kaya ako siya binakuran. Saka may plano ako pa in the future na baka may gagawin ako sa kanya. Ayan. Malamang nagtaka sila bakit bukid binabakuran, ano? May pinicture din kayo na nagbakod eh, na babae, di ba? Lahat ng binibili niya binabakuran. Ako, nag-umingan. Nag-ano rin, Amerika yun. Si Gemma. Si Ma'am Gemma. Lahat ng binibili niya binabakuran niya, di ba? Tapos Sir John, bakit mini rice mill? Naisip mo? Ginawang mini kasi po para sa reduce din ng tax. Pag i-register mo kasi ng rice mill mataas na. Mataas. So yun ang in-advise lang sa aking account. So bago lahat to? Brand new po lahat yan. Yung mga sasakyan? Use yung sasakyan pero bagong bili. Bagong bili ko to, brand new. Ito yung kinuha ko sa Malacanang area. Malacanang? So Hercules power, yan Hercules power electric. Kasi mahina yung kuryente ko dito, hindi kayang paandarin yung dalawang makina. Isuzu. Talagang sinagad ko na. May office, meron akong maliit na office dito. So pati yung building, bago. Yan. Bago lahat. Pati CR, ang gaganda. Ay, the office mo, sir. Sabi ko. Si Mayora. Nakilala niyo na si Mayora? Hindi pa po. In future, makikilala ko rin siya. Ito mismo yung rice mill. Ito yung dalawang makina, sir. Ito po. Korea, made in Korea sila. Hindi na talaga uso yung mga saksakan ng laki, ano? Oo. Compact na sila. Pinunta nyo to nanood kayo nung minsan Panood ko kayo doon sa convention. Napunta nyo yung nito yung booth nito Kinausap ko sila, hindi? Kinausap ko, medyo konti lang. Konti lang. Pero nabili mo na nun? Nabili ko na nun.
2 years ago, nabili ko na to eh. So, pinauna ko na nakasale sila nung pinapanood ko siya. Gaano kabilis, sir, ang ano nito? Ang milling niya? 1 hour, 350 kilos in an hour. So, around Mabilis na rin po yan. 60 kaban, 6 kaban na palay. In an hour? In an hour. Ay, mabilis, matagal? Pwede na. Pwede na. Oh, kasi kung dalawang machine naman ang umaandar. Tulad pag ganyan karami, para mabilis, ginagamit na namin yung generator. Generator na? Hindi ka lugi? Kanina kinuwenta ko, hindi naman. Okay naman. Hindi naman. Yung sa nagamit kong 40 liters, so yung na-mill namin na alagang more than 19,000 pesos. 2,000 plus lang yung halaga ng gas. Yung gas na naubos niya. So sabi ko okay na rin. Ito, sir? Ano po yan? Bodega. Bodega. Ng sarili mong palay? Oh, sarili kong palay, bigas, pagka may mila kong bigas. Anong plano mo? Yung mga meal mo na sarili mo, sa mo dadalhin? This time, binenta ko muna siya. Dito muna? Oo. Pero pwedeng dalhin sa Manila? Pwede. Pwede akong mag-supply. Yung pagka naghanap na ako ng market, doon na? doon na. Malaki pa pala, sir. Malaki pa pala. Oh, malaki po siya. Maganda, sir, yung market mo, ikaw magbenta ng sarili mong bigas. Bigas. So, ang plano ko nga, kukuha ko ng pwesto pag sa palengke, gano'n o ano. Sa Manila? Dito? Kahit dito or sa Pampanga, gano'n. Pero kahit dito lang, may market po eh. Ubos na dito? Oo, yan. Halos maubos na eh. Kaya plano ko magtayo dito sa gilid na yan para yung nakikita nila. Oo. Kasi, sa bagay, market mo, pati galing Talugtog. Kasi yung dito lang eh, namimili lahat ng bigas yan. Kaya sabi lahat nila. Yan. Oo, pag wala silang tinira sa palay nila. Marami rin bumibili. Minsan may bibiling 4 na kaban. Hindi ko ayos Ang kitchen mo dito? Ito po, pinagawa ko lang talaga to. Pero pwede magluto sa taas, pwede magluto sa mga dito sa loob. Halimbawa, emergency, gabi, gutom ka. Hindi ka na bababa. Mataas. Oo. Pero yung mga lunch, breakfast, dito na. Dito na, yan. So, pinahabol ko lang to. Sabi ko, mas magandang may dirty kitchen. Oo. Ano yung nandito, sir? Yan yung water source ko po. Okay. Yan yung ano siya, tangke. Ito yung mga malunggay. Ayan, katatanim ko lang dyan, oh. Dami na. Dami na. Sarap sa tinola. So, kung may lupa ka, may matatamnan ka, masipag ka lang. Tapos kumpleto ako ng kalan, meron akong kalan na maubusan ng gas, meron akong di kahoy, meron akong di use oil, meron akong iyawan. Pagka nagpapakulo ng mga baka-baka, ito yung gamit lang nito, use oil. Use oil yung pinagprituhan? Pinagprituhan, o use oil ng sasakyan. Oh. Ito yung masarap, yung mga Canadian ganito no? Oh. Barbecue party. Mamaya, may barbecue, mag-ihaw tayo ng para sa dinner natin, yung bangos, niyaw na bangos. Ito yung... Okay. Oo. Ang kapapalinis ko lang din ito eh. Meron akong permis na tao na sinasahuran, kaso lang nag-report lang siya ngayon sa agency. Ayun yung sinasabi ko na kakainin nila ako. Mga baka. Kasi yung mangga ko doon naubos na yung dahon eh. 1.5 pa naman yung bili ko doon. Saan mo binili? Sa online lang, yung mga nagtitinda online. Kaya anong mangga yan? Yung malaki daw mo, ayaw ko kung katimon. Katimon dyan lang sa Gimba? O, pinicture nyo na. Oh. Ito po, papatambakan ko to. Tambakan pa.
Hanggang dyan. Oo, bago mag dyan. Papatayuan ko ng dryer. Yun ang malaking market sa dryer. Lahat magpapadry sa'yo. Hindi lang ho yun, yung kahit na yung personal na medyo malambot siya dyan. Jump lang. Ayun inubos na yung mga dako ng mga kambing yung mga Kaninong kambing yan? mga kapitbahay. Kapitbahay? Oo. Lumusot? Tumulusot. Yung iba tinatali, yung iba hindi. Sarap ng hangin po, no? Lumampas yung ano mo. Oo. Galing nga nagbakod dito, kahit na tubig, nabakuran din. Nang binakuran niya. Umuulan yan nung binakuran nila eh. May tubig. Sabi ko, kaya nyo ba talagang bakuran? Mahaba-haba pa rin yung tira. Mahaba pa. Oo. Ito plano ko nga pahukay ng malalim tapos lalagyan ko ng kubo sa gitna. Babawon ako ng poste, concrete. Tinanim niya yung kawayan niya. Oo, sa kabila po yan. Pinang ano niya. Oo, Pinang rip-rap ano niya sa ano niya. Yung dating sukat namin, yung survey dito, umusog dito. Buti na lang, tapos pinasukat ulit, dito pala yung lote hanggang doon. Buti na lang hindi tinamaan yung bakod ko, kundi nag-adjust kami ng malaki. 1 meter din halos yung difference. Yun siya, hanggang doon niya sa bahay. Ito yung barangay. Oo, likod lang ng barangay. Mahal din magpabakod, ganyan. Mahal din, kahit ganyan. Oo. Reklamo nga yung nagpapakod yan. Kasi ang ginagawa ko, nagkakambas muna ako kung sino yung mura. Kung sino yung mura, doon ko papagawa. Eh yan, nakuha ko ng, yung mga nagkambas sa akin, 250,000. Eh may kumagat sa offer ko na 150, di pinagawa ko sa kanya. Tumawad pa ako, sabi ko 140 pwede. Sige sir, sabi niya. Pero ayoko ng advance, gusto ko tapusin nyo, ikakas ko. Eh nung natapos na nagreklamo, sir, mahaba pala yun eh. Sabi niya, parang hindi kami kumita, dagdagan mo na lang sir, kahit magkaan lang. Sabi ko, sige, 150. Gawin ko na 150. Ito, mahal ito mga halaman na yan eh. Ano ba yan? Ano yata ito eh, lansones eh. Lansones. O, lansones. Hindi bagay dito, sir. Tinry ko lang kasi yung misis ko gusto niya lahat ng prutas na gusto niya. Meron dito. Para kung mapagpalaki, hindi na bibili. Ito, guyabano. Oo, guyabano. Naharbisan mo na to, sir? Ng isda. Yung mga nagtrabaho dito, saan dyan sila kumukuha ng pang-ulam. May nakukuha sila? Tsaka nung nakaraan, ilang araw meron kaming inaano, parang lambat yung tabukol. O yun. Inaabang lang dyan, tapos kinawagan. Meron na. Eh maliit yung nabili namin, maliit ang butas, kaya maliit din yung nakukuha. Oo, dapat mas malaki. Tilapia, tsaka yung hito, dalag, meron dyan. Eh nung umapaw yung tubig, yung mga isda niya sa kabila napunta dyan. Yung sa kabila ko naman, nagbuhos yata siya ng mga 1,500 na fingerlings doon eh. Umapaw naman, napunta naman sa kabila yung isda. Yun ang hirap dito kasi dahil napondohan lang ng tubig, pag malakas yung ulan, nag-overflow.
Ito sir, nakakain to eh. Ayan. Yung nakakain to eh. Parang cherry, no? Parang... Yung dilaw na. Kinain na ng ibon. Ayun. Pero maliit. Ito kamachil to eh. Kamanchili. Sana magkaroon ng bunga to. Bihira na rin yan eh. Mukhang uulan. Lakas oh. Para sir, baka abutan tayo ng ulan. Ulan ba yan? Oo. Oops sir. Alam na alam ng mga magsasaka, kaya niligpit na nila yung palay nila eh. Alam na nila? Oo. Ay, mga tanim ko, pinagkakain ng kambing. Yan ang pinakamalapit mong kapit. O, mayroong bagong tayo ngayon dito. Gagawin yata ang tindahan. Alin po? May grocery yun dito sa... Ayun. Oo. Secure lahat yan, nakalock lahat yan. Pero mabait naman yung tao dito. Yan, hindi ka nauubusan ng gulay. Nagdadala sila ng gulay. So pagka may... Kapitbahay. Oo, yan, katulad ng mga tao ko dyan. May gulay sila, nagdadala rito. Papaya. Yan, may mga papaya. Bigay-bigay lang. Oo, yung iba bigay. Mahal din papaya dito. Sa palengke eh. 50 isang kilo. Eh kung bigay lang, nung nakaraan binigyan ako ng lalaki, dalawa. Malakas yung ulan, no? Yung napapanood ko yung sa inyo eh, lagi ako nag-aabang ng bagong episode ng ano eh, sa farm eh. Araw-araw yun. Bakit mas gusto nyo yung nangyayari sa farm? Oo. Dahil Yung nakikita mo yung improvement kung paano nagsimula, di ba? from wala. Magkakaroon ka ng idea talaga. Tapos yung mga style kung paano nila tinanim, paano nila inalagaan. So kahit na wala kang alam sa farming, so nakasubaybay ka doon, kakaroon ka ng idea. Marami din nalungkot nung nagpapaalam na kayo. Nalungkot ka rin, sir. Oo. Nalungkot ka rin. Sabi ko, naman sabi ko. Lalo ako na-encourage, sabi ko, kailangan talaga may lupa. Kung may lupa ka, kahit wala kang trabaho, magtanim ka lang, masipag ka lang magtanim, kakain ka. Kaya maganda talaga yung programa nyo na agribusiness. Ang daming nag-abroad kaya na nag-ano sa farming. Umuwi sila, bumibili ng mga farm. Oo, dami. 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 Dami, sabi ko. Tsaka yung lupa kasi, andyan lang yan eh. Tumataas yung value. Tumataas yung value. Kaya yun nga, binili ko doon, 1.250. So, ngayon, sabi ko, kung doon sa sales agent, kung magkano ko ibenta to, pwede mong presyo ng 2.5, sir. Sabi niya, Oo. kita na. Kita na, ilang taon lang. Lalo na, mayroon siyang mga mangga. Ang ganda pa ng formation pagkano ng mga mangga. Hello po. Hey! Ay, bukas na lang natin puntahan yung kabilang farm. Oh, pwede po. Oh. Bukasan. Punta kami sa Big Mama. Big Mama. Ay, yung yung may po, yung may... Yung may gas station. Tapos marami siyang bougainvillea. Ano, resort din mo ba? Farm din yan eh. Ng dragon fruit. Oo.
Tapos gumagawa sila ng fruit shake na dragon fruit dyan. Diyan. Dyan mismo. Meron siyang kainan, yung pwede kang order ng pagkain dyan. Tapos yung pinaka-ano nila, highlight nila yung dragon fruit nila. Sarap din. Parang off-season na ng palay ngayon. Patapos na. Patapos na po. Yung Kailan ulit ang taniman? Ngayon, nag-prepare na uli sila pang second crop eh. Pang-second. Yung may mga tubig. Sabi nung may-ari, may tinda pala kayo bigas, hindi mo sinabi. Nasa lubong kasi namin yung anak eh. Ay, sabi meron. Sabi ko, may 5 kilo. Sabi ko, ay, bukas na, sa inyo na kami. Naku, may tinda sila doon sa may Maganda ka kung bigas na. Maganda nga sir, maglagay ka nga ng parang tindahan sa tapat. Doon nga. Kasi may nakita kong idea doon sa Gimba. Kunuhan din siya. Pero sa kabilang, sa side, meron siyang mga box ng bigas. Oo. Sabi ko, okay to. Gayahin ko to. Maganda. Kaso ako, Odman, ayokong ilagay siya sa bag na may pangalan. Ayokong mandaya eh. Mm. Kasi yung iba, nilalagay ng buko pandan, tapos yung laman, hindi naman. Mm. So, kung ano yung variety ng bigas, nakalagay lang talaga siya sa white sack. Sabihin ko na lang kung anong variety yung bigas. Hindi, masarap pa rin yung bigas mo kasi walang chemical yan. Mm. Yung mga malalaki sa Manila, naghahalo yan eh. Kaya tumatagal. Kaya nagtatagal. Yun nga ang inaano ko, ba't tumatagal yung... Dito, pag bagong ani, hindi tatagal eh. Hindi. 3 months nga lang, iba ng Itsura. magbubukbuk na eh. Magbubukbuk na, oh. 3 months lang yan magbubukbuk na yan. Kaya dapat... Kaya ganun kung dinispose yung palay ko. Kasi wala na akong enough time para i-market. Kung bibigasin ko yung 300 kaban, ang dami nun. Dapat dispose din kaagad yan. O, dapat meron ka dapat market. So naisip ko, sabi ko, dispose ko muna to. So, pag dito na ako at nakapag-market na ako, pwede na ako mag-mill ng marami. May stock. Pero maganda, kung gagawin ng bigas, malaki talaga yung profit niya. Yun yung nakita kong potential. Kung kesa sa maghihintay ka lang ng ani, tapos minsan hindi ka pa sure, minsan bagyuin pa yung palay. Yun ang kalaban ng magsasaka. Pagka binagyo yung palay nila, masisira. Unless kung maghihintay ka na lang, mamili ka na lang. Diba? Hindi ka pa napagod. May kaibigan na po kayo dito. Oh. Ito po. Taga rito po ito. Nagkaroon na ako ng kabilang mga dito yung bukid ko dyan. Dati po, gusto ko uwi. Ngayon, ayoko na umuwi. Gusto niya na dito. May kaibigan na kayo eh. Kaya nga po. Sila rin yung aking mga marketing. Kukwento nila, may bigas doon. Maya-maya, meron dyan mabibiling bigas. Malayo yung binibilan nila. Eh, ako dito lang sa amin, dito sa may kuno. Ay, oo, sige, punta kami. Umuulan pero may araw. Oo, ayun Yan ang Nueva Ecija. rainbow na, ayan, may May rainbow pa rin. Ayun. nabuo na. Kanina, Maganda, kahit mag-brown out dito, may kuryente tayo. Oo, kasi may generator. Ganito ba lagi sa hapon? Mahangin? O... yung minsan na hindi. Pero kapapon mo lang. Pag umulan naman, lakas. Para ba? Baka gusto nyo na pumasok. Ay, sige. Bago lumakas. Siyat na tayo. Bago lumakas. Oo. Si Sofia. Umulan. Pero anong gusto nyong merienda? Huwag po yan. Dinner na lang, sir. Meron ako dun saging na nasa bag. Gusto nyo, anong Na raw. O luto. Hindi, sariwa. Diyan. Pwede. Pwede laga. Anong gusto yung laga o Gusto niya ba? O dinner na lang? Dinner na lang, sir. sina na lang po? Sige, para Gusto mo bang mag-merienda? Ako kasi, tumataba ako ng todo eh.
Ang laki na ng tinaba ko eh. Ito po. Kain tayo. Sige na, bilisan lang yung luto. Mabilisan. Masarap yung kanin yun. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.